Yung first time ko lang gumawa dito, pero nako, natansya ko talaga yung lasa at masarap talaga siya. Meron pang natirang papaya sa ref namin at ito yun. So kalahati na lang talaga to nung niluto ko nakaraan. Kung nakita nyo yung video ko. Wala na akong ibang maisip nito na gawin. Kaya ayun, ginawa ko na lang siyang atsara. For the first time ko pa lang talaga to gagawin ng atsara. At yun na nga, grabe yung pagkagawa ko kasi nasarapan. Pagkatapos ko palakod ko rin itong papaya at ayan, binabad ko siya ng asin ng 1 oras talaga to pagbabad ko niya. Habang nagbababad pala ako at ayan, hiniwa-hiwa ko na din pala tong aking mga ricado. Hindi complete ingredients to, pero ito lang talaga ang meron kami dito sa bahay, kaya ayan, ito na lang talaga pinaghalo-halo ko lahat. Una yung hiniwa ko yung sibuyas, tapos ito yung carrots. Buti lang talaga merong carrots ito sa bahay at ayan, meron akong carrots na ipanglalagay. Kung meron man kayong papaya dyan sa bahay or marami man kayong papaya dyan sa bahay, naku, subukan nyo talaga to kasi masarap talaga siya. Kasunod pala dito ay bell pepper, nilagay ko din. Kung meron din pala kayong sili na green, ayan, pwede din yun. Naglagay din pala ako dito ng luya. So lahat ng ingredients ko dito, tinansya-tansya ko lang talaga kung gaano karami yung papaya ko. Naglagay din pala ako dito ng konting bawang, sa 2 piraso lang yan. So, ininipis lang yung paghihiwa ko dyan. Lahat pala ng ingredients na ihalo ko dito ay maninipis lang yan lahat. Yan, kumpleto na yung ating ingredients. After 1 hour pala at ito na yung tinignan ko yung binabad ko na papaya. Pipigain lang yan natin hanggang mawala na yung katas niya kasi yun talaga dapat nating tanggalin. Na din bahala kung ilang oras nyo siyang ibababad sa asin na may tubig. Pero ako 1 oras na lang nito. So, pwede naman 30 minutes. Kayo nang bahala kung 30 minutes ba or 1 oras o 2 oras. Basta ako, okay na sa akin yung 1 oras na pagbababad. Katapos ko pala ng unang piga at ayan, ito yung ating pangalawang piga. Wala na akong nilagay ng asin dito ha, tubig na lang yan. Tapos hugas-hugasan lang natin, tapos pipigain na naman natin uli. Yung tatanggalin lang naman talaga natin dito ay yung dagta ng papaya. Pwede nyo rin siyang pangatluhan ng hugas, pero ako dito 2 hugas ko lang siya sa unang piga ko at ito yung pangalawa kong piga. Pagkatapos nito, hindi ko na siya dinagdagan pa or hinugasan pa uli. Itong ginagawa ko ngayong atsara, para lang naman talaga to dito sa bahay. So hindi naman to benta or pamigay. Basta sa amin lang talaga to kasi first time ko lang talaga gumawa nitong atsara. At ayan nga, pagkatapos ko sa pangalawang piga at ayan, hiniwalay-walay ko na at ihalo na pala natin lahat ng mga ingredients dito. So pwede nyo pagsabay-sabayan lahat. Yung iba nakikita ko dito niluluto pa yan nila pero ako hindi na. At sa iba naman dyan na magrereklamo kung bakit kinamay-kamay ko, hayaan nyo na talaga kasi malinis naman yung kamay ko at sino lang ba yung kakain, kami lang din naman. Mas gusto ko talaga yung kamayin kasi mas mabilis ko siyang mahahalo kasi mag-gloves pa ako, ganun din naman. Basta importante malinis yung kamay ko. Pagkatapos ko palang maghalo nun at ayan, nag-prepare na din pala ako nito nung suka. So itong napili ko, itong binuro ko na suka. Itong suka ko pala, nilagyan ko yan ng sili, may bawang na din yan, may paminta, may asin. So kompleto na yan, tinimplahan ko na yan kasi yun yung paborito kong sausawan ng kahit ano. Pero kahit walang timpla naman na suka, pwede dito. Yung akin lang yun talaga yung napili ko. Habang nagpapakulo pala ako ng suka at ayan, nilagay ko na ban pala to sa lagayan yung atsara para dito ko na lang ibuhos yung suka pagkatapos. Kunti lang naman tong ginawa ko kasi kalahating papaya lang naman to. Doon pala sa iba nagtatanong kung nilagyan ba ng tubig yung suka. Hindi ako naglalagay ng tubig. Mas maganda yung puro suka talaga ang gagawin. Ito pala sa paggawa nating atsara, tansya-tansya lang talaga to lahat ha. Kayo na bahala ng panlasa nyo kasi ako, panlasa ko lang talaga yung sinasang-ayunan ko dito. Nang kumulo na pala yung sukat, ayan, naglagay na pala ako dito ng brown sugar. So pwede white sugar, kayo na bahala kung white or brown, pero ako brown yung nilagay ko dito. Papakuluan lang talaga natin itong suka. Dito na natin tunawin yung asukal din. So naglagay din ako nito ng konting asin para pambalansin ng lasa. Tinanggal ko din pala nito ang mga sili kasi grabe ang anghang pala. Akala ko kasi yung binuburo ko na suka na nilagyan ko ng siling tinimplahan ko, akala ko hindi maanghang. Yung pala nung maluto yung sili na ko, napakaanghang pala nun. Naglagay din pala ako nito ng paminta at pakuluan lang talaga natin itong suka natin. Kapag sigurado ko na talaga ng kulong-kulo na talaga yung suka at ayan, ilipat na natin diretso dito sa ating atsara. So ibuhos lang natin yan lahat. Diretso na agad natin buhos nito para siya na yung magluluto dito sa ating papaya at saka sa mga ingredients yan, sa mga hinahalo natin. Huwag kayong mag-alala kung plastic yung nilagayan ko kasi hindi naman yan natutunaw plastic. Hindi yan basta-basta na plastic, kaya pwede yan sa mainit. Nasalansan ko pala to para mababad talaga yung atsara natin doon sa ating suka. Kapag okay na at ayan, papalamigin lang natin ng mga ilang oras bago natin ilagay sa ating mga ref. Nung medyo malamig na nga to at ayan, sinubukan ko na siyang buksan. Tinikman ko nga kung masarap siya. Hindi pa nga yan masyadong malamig pero ayan, gusto ko na talaga siyang tikman kasi excited na akong tikman yung gawa ko. So first time ko talagang gumawa nitong atsara kaya ayan, excited na akong matikman kung masarap ba siya. Walang sukat-sukat yung
nagtimpla ko dito, basta tinansya ko talaga kung ano lang yung gusto kong lasa sa tingin kong masarap. So, ayun na yung tinimpla ko dito. At ayan na nga, nag-video na ako sa sarili ko para makita nyo talaga yung expression ng mukha ko kung masarap ba siya o hindi. O, diba parang tumikim lang sa cooking show kasi ninamnam talaga kung masarap ba o hindi. Grabe, nagustuhan ko talaga yung lasa nito. Kaso nga lang naanghangan ko yan. Kahit nga yung bawang sibuyas na ko, nakain ko talaga dahil tama lang talaga yung lasa niya. Hindi lang halata dyan sa mukha ko pero grabe maanghang na yan sa labi ko. Pero ayan, inubos ko pa rin siya kasi masarap talaga. Naisipan ko nga dyan na gumawa ako ng atsara na bawang at saka sibuyas. Kaya kung hindi nyo pa talaga to nasubukan yung atsara na ko, gawin nyo talaga. Lalo na kung may papaya kayo dyan sa bahay nyo. Nung una akala ko mahirap gumawa ng atsara pero yun pala, madali lang pala siya. Kung nagustuhan nyo pala ang ating video, huwag kalimutan mag-like at subscribe.